buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Cope. Maraming mga pabigat at pahirap ang buhay. Life could be burdened with stress, problems, hardship. Coping is a must. Dahil maraming hirap at hamon ng buhay, dapat ang tao ay makapanaig. Dapat siya ay magwagi, matapatan at malampasan niya ang mga hamon ng buhay. This is to be able to get the most out of life and to give the most to life. Ang pag-aaral natin, isang gustong-gusto ng Diyos na ating mapagtagumpayan, cope. O kaya ay matapatan, malampasan, mapagtagumpayan ang mga suliranin. Salamat po Panginoong Diyos dahil kayo ay kakampi namin sa aming mga paghihirap, sa aming mga pagdurusa, sa aming mga kinakaharap ng mga hamon ng buhay. Turuan mo kami, Panginoon, lalong-lalo na matuto sa mga babae at lalaki sa Biblia na natapatan at napagtagumpayan nila ang mga hamon ng kanilang mga buhay. Open our eyes to the many coping mechanisms, to the many tools that are available to us para hindi kami manghina, matalo, mawala ng pag-asa. Father, teach us. Sa sandaling ito, humihingi kami ng paglilinis. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan at ngayon ay paging dapatin niyo na tumanggap ng inyong pagpapaliwanag. Maunawaan-nawa namin ng marami ninyong hiwaga, Panginoon, karunungan, at ito'y magamit namin sa pang-araw-araw na buhay. Magpagaling po kayo ng aming mga sakit ng katawan, ng espiritu, ng emosyon. Magpalakas kayo ng aming loob at pananalig. Akayin niyo kami sa mas payapa at mas matagumpay na buhay. Father, we ask you, we honor you, we seek you. In the name of your Son, Jesus our Lord, our healer, our strength, and our friend. Amen. Sa psychology po, coping is defined as expending conscious effort to solve personal and interpersonal problems. It is seeking to master, minimize, or tolerate stress or conflict. Ang tao na humaharap sa marami mga pagsubok ay gumagawa ng paraan para mapaliit niya ang kanyang problema, mapalaki niya ang kanyang kalakasan, matiis niya ang dapat tiisin, malampasan niya ang iba't ibang mga pagsubok. It's interesting to look at some coping strategies from the Bible. Sa pagharap po natin sa iba't ibang mga hamon ng ating buhay, mayaman ang karanasan na nasa Biblia na maaaring kapulutan ng aral o estilo. Genesis 17:17, Abraham fell face down. He laughed and said to himself, "Will a son be born to a man 100 years old? Will Sarah bear a child at the age of 90? Isang napakalaking kabiguan ng mag-asawang Abraham at Sarah na napakatanda na nila ay wala pa sila na ni isang anak na masasabing bunga ng kanilang matrimonial union. Si Abraham ay 100 taon na, si Sarah naman ay 90 anyos na. Pero sinabi sa kanila ng Diyos na dumalaw sa kanila, sa susunod na taon, magkakaroon na kayo ng anak. Sa dami na siguro nang nagpalakas ng loob sa kanila, sa dami na nagsabi ng ganung pampalakas ng kanilang pananampalataya, pagpapasaya, at puro kabiguan naman ang naging ending, wala na silang naging reaksyon kundi tumawa na lang pag nakakarinig pa uli ng ganung encouragement. Kaya, paano hinarap ni Abraham ang mapait na katotohanan wala siyang
offspring by his wife, Sarah. Tinawanan niya ang kanyang problema. At si Sarah, nung marinig niya ang sinabi ng Diyos kay Abraham na nasa likod ng kortina, nag-uusap na magkakaanak siya, ano naman ang kanyang ginawa sa Genesis 18:12? So Sarah laughed to herself as she thought, after I am worn out and my Lord, meaning the husband, is old, will I now have this pleasure? So the lady laughed also. Sabi niya, ang tanda-tanda ko na, ang tanda-tanda na ng aking asawa. Ngayon pa kaya kami magkakaroon ng ganitong kasiyahan? Na makapagtalik pa kaya kami at magbunga ito ng isang anak? So cope with your difficulties, laugh. Tawanan ang problema. Pwede niyong iyakan, yes. Ano naman mangyayari kung iiyak kayo? Bumibilis pa ang pintig ng inyong puso, tumataas ang inyong presyon ng inyong dugo, na-stress kayo, at kung kayo diabetic, tataas ang sugar levels nyo, kung iyak kayo ng iyak. Pwede kayo magmura, pero ano na mapapalan nyo? Kasala pa kayo. Pwede kayo magdabog, magbasag. Pwede kayo makipag-away sa lahat ng nakakasalubong nyo, sipain nyo lahat ng pusa at balde na madadaanan nyo. Pero ano naman ang mapapalan nyo noon? Tawanan ang problema. Hindi man ito malutas, at least yung katawan mo nakahinga ng oxygen, na-relax sa yung mga muscle, may napalaang yung katawan na maaaring magbunga ng mabuting bagay sa iyong isip at makaisip ka ng magandang solusyon sa iyong suliranin. Proverbs 15:13, a happy heart makes the face cheerful, but heartache crushes the spirit. Find humor in difficult situations. Don't dramatize or worsen a bad situation. At dito tayo magaling ng mga Pilipino. Nakahulog-hulog na sa hagdan, pagtigil ng paghulog, nakatawa. Makikita mo yung mga dalagang naghahabol ng bus, nakatawa lahat. Sa ibang bansa, mag-observe kayo ng mga tao na under stressful situation, nakasimangot. Kaya siguro kahit 28 bulkan ang nag-iisa-isang pumutok sa ating buhay at dinadalaw tayo ng mahigit 30 malalakas na bagyo bawat taon, kasama ng mga lindol, baha, at kasama ng kutakot-takot na mga problema ng ating lipunan, buhay pa tayong lahat at isa pa tayo sa mga tinatawag na pinakamasasaya sa buong mundo. Pinakamababa ang suicide rate dahil marunong tayong tumawa sa problema. Marunong tayong magpagaan ng nadarama. Na pag tense na ang situation, may magbibiro na, tawanan na, dadaanin sa biro. Siyempre, kung sobrang tawa at sobrang biro, hindi malulutas yung problema. Pero lalo na kung wala ka naman nakikitang kalutasan, mabuti pa, pagaanin mo na lang ang iyong kalooban. Proverbs 17:22, a cheerful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Pag magaan ang puso, matuwain, daig mo pa ang maraming gamot na iniinom. Heal your wounds with cheerfulness. Pagka sobrang malapit na kayo mag-away mag-asawa, dapat may isang marunong magbiro. At yung biniro naman, magpabiro na lang. Tumawa na rin, para tapos na. Hindi yung lalala pa ng lalala ang sitwasyon. Proverbs 15:15, all the days of the oppressed are wretched, but the cheerful heart has a continual feast. Sino ang hindi nauubusan ng piyesta, hindi natatapos ang holiday, ang kasiyahan? Yung pusong magaan, yung cheerful. You cannot always be happy, but you can be cheerful in your disposition. Hindi naman kung mo cheerful ka, ibig sabihin happy ka talaga. Pero pinapa-happy mo ang iyong muka, ang iyong katawan, ang iyong kilos, at inaasahan mong madadala nun ang sitwasyon, mapapasaya talaga. So reverse a bad situation with good humor. Kung may kaibigan kayo, kapatid, kamag-anak, kasambahay, kabiyak, na marunong magpatawa, marunong magbiro, napakalaking blessing sa buhay yon. Bagamat wag naman puro biro na lang at wala nang serious. Pero lalo yung hindi kayang baguhin, mas mainam na
hanapan na lang ng katatawanan. Hindi man nalutas yung problema sa oras na yon, at least hindi nadagdagan. Eliminate the source of stress. Maraming examples yan sa Bible na yung pinagmumulan, yung pinag-uugatan ng problema, binubunot. That's how you cope with problems. Hindi yung lagi ka na lang ding tatawa, kundi gumagawa ka ng paraan sa tamang oras, pag tama ang panahon. Katulad ni Sarah, sa kanilang kabiguan at pagkainip na magkaanak, sinunod niya ang kaugalian ng kanilang panahon. Pinaanakan niya sa kanyang asawang si Abraham ang kanyang katulong na si Hagar. Kaugalian nila yun noon, kostumbre. Lumaki ang ulo nitong maid nung siya ay nagdalang tao at binabaliwala na niya at iniisnab-isnab na niya ang kanyang among si Sarah. Na-stress si Sarah ng todo-todo. Siyempre, may panibugho na siya na magkakaanak yung asawa niya sa ibang babae, bagamat sa pangalan niya isusunod yung bata na yun. Lumaki pa ang ulo nitong katulong. May stress. Anong ginawa ni Sarah para bunutin yung stress? Genesis 16, 5-6. Then Sarai said to Abram, "You are responsible for the wrong I am suffering. I put my slave in your arms, and now she knows she is pregnant. She despises me. May the Lord judge between you and me. Your slave is in your hands." Abram said, "Do with her whatever you think best." Then Sarai mistreated Hagar, so she fled from her. This is not the best solution, but sa hinihingi ng pagkakataon, solusyon pa rin. Sabi ni Sarai sa kanyang asawa, "Siguro, inispoil mo yan. Anong ginawa mo dyan sa babaeng yan? At pati ako ngayon pinagmamalakihan. Hindi ko matotolerate na nangyayari sa sarili kong tahanan." Matino naman itong si husband. Sabi niya, "Well, slave mo naman yan, hindi ba? Hindi gawin mo kung anong gusto mo." So sinikipan ni Sarai ang mundo ng babaeng ito, pinahirapan hanggang naglayas, umalis, tumakas, nabunot ang problema niya sa kanyang bahay. Siyempre, dalawang babae, isang asawa, malaking problema yon. Matthew 6, 25-27, ano ang payo ni Lord? Sa mga may mga stress sa buhay, "Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Can any one of you, by worrying, add a single hour to your life?" Of course, the obvious answer is no. Ang payo naman ni Lord, to cope with so many stresses and worries and fears, do not worry. Nag-aalala ka lang naman kasi nag-aalala ka. So sino ang nag-aalala? Ikaw. Sino ang umiimbento ng problema mo? Yung ikaw mismo. Dahil pinag-aalala mo sa sarili mo. Isip ka ng isip. Takot ka ng takot sa buhay. It's the attitude. So para kay Lord, bunutin mo ang problema by changing your attitude. Sabi, mababago mo ba ang katotohanan na ang buhay ay may mga problema? Maiiba mo ba ang katotohanan na may mga bagyo, may mga bulkan? Maiiba mo ba ang katotohanan na may sakit? May paghihirap, may namamatay, may nag-aaway? Dahil hindi mo naman kayang ibahin yan, ibahin mo na lang ang iyong attitude, ang iyong pag-iisip, ang iyong ugali. Huwag kang paapekto. Naapektuhan ka lang naman dahil pumapayag ka. Sabi, huwag mong problemahin ang buhay. Hawak ng Diyos ang buhay. Do what you can. But for everything else that you cannot do anything about, just relax and not worry and leave it up to God. Sinundan pa to ng Philippians 4:6. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition,
with thanksgiving, present your requests to God. Sabi, huwag kayong masyadong magdrama. Huwag masyadong mag-alala. Kahit hindi nyo isipin kung paano kayo mabubuhay pa rin kayo dahil binubuhay kayo ng Diyos. Hindi nyo nga iniisip humihinga kayo kahit tulog kayo eh. Ganun ang pag-aalaga ng Diyos sa tao. Sabi, paratingin nyo na lang sa Diyos ang mga kahilingan nyo. Lakipan nyo ng pasalamat. Bakit may pasalamat? Kasi totoo namang maraming dapat ipagpasalamat. At kung nagpapasalamat ka, habang humihiling ka, nagiging cheerful ka dahil naalala mo kapatid na marami naman talagang dapat ipagpasalamat. May mga kulang pero marami rin namang meron tayo at may mga sobra pa nga. Sa pagpapasalamat, napapaalalahanan tayong hindi naman lahat kulang at wala. Therefore, your attitude changes from negative to positive. Pray instead of worry. Mamili kayo, may problema kayo. Mag-alala o manalangin. Choice nyo yan. Ngayon, kung mananalangin kayo, pagkatapos ng amen, kalimutan nyo na yung problema dahil pinanalangin nyo na, gawin nyo na lang yung practical na bagay para makatulong kayo malutas ang problema. Pero alangan namang matapos yung manalangin at mag-amen, kukunin nyo na naman sa Diyos yung kabigatan, kayo na naman na magdadala, ipinanalangin na nga. Nababaliwala ang panalangin. It is important to pray instead of worry. At kung marami tayong problema, mga kapatid, huwag niyo nang dagdagan, manage your emotion. Magulo na ang nangyayari, iiral pa ang galit, lalong gugulo. Pag pinairal ang init ng ulo, may problema na nga kayo mag-asawa, ang ending magsusumbatan pa kayo. Mamaya kayong dalawa na yung nag-aaway. Gugulo lalo. Ang damdamin, nakokontrol yan. Napag-aaralan na ito ay pigilin. Pag sobra ka nagpadala sa galit, yung galit nanganganak, dumadami. Pero pag pinigil mo yan, hindi man maubos, lumiliit. Ganon din yung pag-ibig Pag nai-inlove ka sa isang tao, sige, lalo mong itulak ang sarili mong ma-inlove, magkaka-inlove ka. Pero pag pinigil mo ang sarili mo, nag-isip ka ng mga bagay na makakapagpigil sa'yo para malasing ka sa pag-ibig, napipigil ka naman eh. So dapat ang emosyon ng tao, pinaghaharian ng Diyos, pinipigil ng katinuan, hindi sinusunod ang lahat ng bugso ng damdamin. Hindi nagpapadala sa udyok ng puso na malungkot. Pinalulungkot ka na nga ng puso mo, pagbibigyan mo pa, dapat mo siyang pigilin at supilin. Nanghihina na nga ang loob mo, lalo mo pang bibigyan ng panghihina ang iyong sarili. Manage your emotion. Isa sa napakagandang emotion management na makikita sa Bible, ginawa ni David nung namatay ang kanyang anak. Gustong-gusto niya, mahal na mahal niya ang ina ng batang ito. Gustong-gusto niya na lumaki ang batang ito para maging tagapagmana, pero namatay. Nung buhay pa ang bata at naghihingalo, hindi siya kumain, nag-ayuno siya, hindi siya uminom, hindi nag-ahit, hindi naligo, hindi nahiga sa kanyang kama, kundi nagpatira pa sa malamig na sahig ng kanyang palasyo. Dasal ng dasal, ayuno ng ayuno, hiling ng hiling sa Diyos na buhayin ang bata. Pero nung namatay, anong ginawa niya? 2 Samuel 12:19 to 23. David noticed that his attendants were whispering among themselves, and he realized the child was dead. Is the child dead? He asked. Yes, they replied, he is dead. Then David got up from the ground, after he had washed, put on lotions, and changed his clothes. He went into the house of the Lord and worshipped. Then he went to his own house, and at his request they served him food, and he ate. His attendants asked him, "Why are you acting this way?" "While the child was alive, you fasted and wept. But now that the child is dead,
You get up and eat? He answered, while the child was still alive, I fasted and wept. I thought, who knows? The Lord may be gracious to me and let the child live. But now that he is dead, why should I go on fasting? Can I bring him back again? I will go to him, but he will not return to me. Pag may mahal tayo sa buhay na nakaratay, nakakasakit, o kahit hindi pa nakaratay, malusog na malusog, wala tayong kamalay-malay na bigla pala siyang sasakabilang buhay, mahalin nyo na. Gawin nyo magagawa nyo para pagaanin ang kanyang buhay, pasayahin siya. At kung may karamdaman, alagaan na. Kung may pangangailangan, tulungan na. At kung ipanalangin ang ipanalangin, humingi ng humingi sa Diyos ng awa. At kung matapos ang lahat ng ito, ay sumakabilang buhay pa rin, you have done what you could. Let go. Hindi ibig sabihin hindi nyo mahal, pero ibig sabihin lang, tinatanggap nyo ang kalooban ng Diyos, tinatanggap nyo na nasa kabilang buhay na siya. Itutuloy nyo ngayon ang inyong buhay at magkaroon na kayo ng reunion kung kayo man ay sa kabilang buhay na. Sabi ni David, ako pupunta sa kanya, darating ang panahon mamamatay ako, pero siya, hindi na siya babalik. So kailangan ng pawalan. Mga kapatid, kung meron tayong mahal sa buhay, no? May nangyari sa kanila, ayaw natin, sa kabila ng ating pagsusumamo, accept peacefully what can't be changed. Ang mahirap, merong namatay na heto ka ngayon, iiyak-iyak dahil nagsisisi ka, hindi ka malang nakadalaw, hindi ka malang nakatulong, hindi mo lang naabutan ni isang gamot. Pwede ka pa malungkot. Pero ganun pa man, ano pa magagawa mo? Bumawi ka na lang sa ibang buhay pa in honor of the departed that you have neglected. You've got to adjust to realities. Hindi ka pwedeng palibing kasama ng inililibing kasi buhay ka pa. Hindi ka pwedeng sumama sa inililibing kasi hindi ka papatay. Kaya ang pinakamagandang magawa, kapatid, move on. Tanggapin na naiba na ang panahon, sumakabilang buhay na siya. Sasabihin nyo, mahirap gawin yan, madaling sabihin. O di huwag mong gawin, sige, sumama ka sa libingan. Magpalibing ka rin. Huwag kang kumain ng 5 araw, 10, 15. Magluksa ka, sige. Mag-iiyak ka hanggang mamatay ka iiyak. O ano kabuti ba sa'yo? Di ba mas mahirap namang gawin yun? Yung iba kasi sabihin, madaling sabihin yan pero mahirap gawin. Pero ang totoo, mas mahirap naman na patuloy mo pang palungkotin ang sarili mo. Mag-decide ka kung mabubuhay ka o mamamatay na rin. At kung decided kang mamatay na rin, sumama ka na. Pero kung hindi ka naman decided mamatay na rin, pues mabuhay ka. Pero hindi pwedeng buhay ka, tapos nagpapatay-patayan ka dyan. Move on. Ang bawat araw na idinadagdag sa iyo ng Diyos ay regalong hindi mo dapat aksayahin sa pagmumukmok. Kaya nga dapat mahalin na eh. Para kung sakaling nauna silang sumakabilang buhay, wala ka ng pagsisisi. Tulad ni David. Sabi ng mga katulong niya, bakit po kakaiba yata ang inyong kilos? Nung buhay pa yung bata, ni ayaw niyong kumain, ni ayaw niyong uminom. Buhay pa yon. Tapos ngayong namatay na siyang dapat kayong malungkot, ayan naman at naligo kayo, nagpabango, nag-church, nag-worship, kumain. Sabi ni David, nung patay pa, baka may magawa pa ako. Nung buhay pa, baka may magawa pa ako. Pero ngayong patay na, ano pang magagawa ko? Magkikita na lang kami pagdating ng araw na ako'y sa kabilang buhay. Pero ngayon, wala na siya dito at dapat na nating tanggapin yon. Move on. Marami sa ating mga kababayan, merong coping mechanism sa ganyan. Sasabihin nila, ganyan lang talaga yan. Napakalaking ginhawa, ha? Nung naidudulot ng masabi mong ganyan lang talaga yan. Although dapat huli na yon para sabihin, hindi una, wala ka pang ginagawa, wala pang solusyon, ganyan na lang ang tatanggapin mo. Dapat unang sasabihin mo, hindi dapat ganyan yan. May gagawin ako.
Pero pag nagawa mo na ang lahat, wala pa rin, tsaka mo na lang sabihin, ganyan lang talaga yan. Wala tayong magagawa. Sinasabi yon pag nagawa na ang lahat. Hindi yung wala ka pang ginagawa, yun na agad ang sasabihin mo. At may kilala ako mga tao, lalo sa Laguna, coping mechanism nila, medyo sila na api, medyo sila na kawawa, medyo sila na lamangan. Sasabihin nila, hayain na. Sige na lang. Kanya na yung kanya. Tahimik ang buhay. Philippians 4:8, brothers and sisters, whatever is true, noble, right, pure, lovely, admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. So a coping mechanism here is to focus on what makes you feel good. Pagtuunan ng pansin, yung nagpapagaan, nagpapasaya, nagbibigay ng pag-asa. Pwede niyong pagtuunan ng pansin yung nagpapalungkot, nananakot, pero anong mapapala nyo? Lalo na yung walang katapusang tanong tungkol sa end of the world. Ang dami-daming natatakot. Anong mapapala nyo isipin ng isipin yan? Kung talagang darating yan, mapipigil nyo ba? At kung hindi naman darating, mapapaagan nyo ba? So huwag na lang isali sa pinag-iisip. Ang mahalaga, live in a godly way. Do the most good. Live life to the fullest. End or no end, you live well. Hindi yung tatakutin mo ang tao at sarili mo tungkol sa paggunaw ng mundo. Nasa lupa pa si Jesus, pinag-uusapan na yung pagkagunaw ng mundo at end of the world. 2,000 taon na ang dumaan, bawat henerasyon, pinag-uusapan yan at kinakatakutan, hindi pa rin naman dumating. So huwag nyo nalang isali sa inaalala nyo yan. Problema yan ng Diyos. Sabi nga ni Jesus, ako nga hindi ko alam kung kailan yan. Ang Ama lang sa langit. Hindi yan alam ng mga anghel. Tapos may mga nagsasabi diyan, eto na, darating na, ayan na yung mga kung ano-ano mga signs. Mabuti pa sila, alam nila, daig nila si Jesus. At ano naman ang mapapala nyo na makinig sa ganung mga teaching? Di ba matakot lamang? Meron pa nga ako mga Facebook pamangkin. Naku po, yung asawa ko na humaling sa end of the world, nag-resign sa trabaho, pinatigil sa pag-aaral ang mga anak ko, wala kaming ginawangin araw-araw kundi magdasal. Bakit? Hindi ba pwede magdasal ng 1 oras tapos may 23 hours ka pang natira sa maghapon para gawin na ibang bagay? Kung bakit kinakahumalingan ng mga nakakatakot na bagay? Philippians 4:6, don't be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Kaya paulit-ulit nating binabasa, do what makes you feel good. Kaya yung prayer, bukod sa nakikipag-usap tayo sa Diyos, may therapeutic effect pa yun. Naibulalas mo yung damdamin mo, nailabas mo yung gusto mong ihinga, nahingi mo yung gusto mong hingin, nakaulayaw mo ang Diyos, therapy pa rin. So don't think of that which bothers you unless you are seriously buckling down to work to solve the problem. Huwag yung nagbabakasyon ka, may kinakain ka, ang iisipin mo, problema. Dahil hindi naman makakatulong. Control the direction of your thoughts. Manage your emotions. Kaya nyo yan. Sabi ng Philippians 4:13, I can do all this through Him who gives me strength. So, do what empowers yourself. You've got to empower yourself. Kailangan yung palakasin ang sarili, hindi pahinain. Patibayin ang sarili, hindi ibuwag. Genesis 41:47-54, nung ginawa ni Joseph, to prepare for a lot of stress, na panaginipan niya na magkakaroon ng 7 taon ng sagana, pagkatapos ay 7 taon ng taggutom, pinayuhan niya ang Pharaoh na mag-iipong mabuti ng pagkain sa panahong sagana para maraming supply sa panahon ng tagsalat. So anticipate problems and eliminate or reduce their negative effects by preparing for them. Di pa man dumarating ang problema, paghandaan nyo na. Not by worrying, but by doing practical things
to eliminate or reduce the negative effects of the problem. Okay, kung hindi tayo babawian ng buhay habang bata pa tayo, ang mangyayari, tatanda tayong lahat. Correct? Tatanda tayo. Pag tumanda tayo, nababawasan ang ating income, liban na lang ang dami niyong investments na dumadami ang bunga habang dumadaan ang panahon. Kung marami kayong savings, marami kayong investment, habang tumatanda kayo, mas dumadami yung pera nyo. Pero konti lang may ganon. Kadalasan, habang tumatanda, kumokonti ang hanap buhay, nawawala ang hanap buhay, lumiliit ang income, o nawawala pang income totally. Pero dumadami ang gastos. Dahil magkakasakit ka, hihina ka, mahuhulog ka ng hagdan, matutumba ka dito, mauospital ka, lalagyan ka ng brace ng buto, magkakaroon ka ng mga alta presyon, mga ganitong sakit, diabetes, dadami ang gamot mo, hihina ka, kailangan mo ng wheelchair, kailangan mo nito, kailangan mo nun. Ang tanong, hindi naman sorpresa na tumatanda ang tao at dumadami ang pangangailangan. Pero gaano karami ang naghahanda para sa oras na yon? Yung talaga nagsisikap habang malakas. Ang mga young people ngayon, ang lalakas kumita compared sa young people a generation ago. Pero inuubos sa gimmick, inuubos sa gadget, inuubos sa walang katapusang gastahan dito, tour doon, biyahe doon. Parang wala nang katapusan ng kabataan. Pero pagtanda, paano? Walang investment, walang savings, walang insurance. Ang dami-daming taong kumikita ngayon ng maraming pera dahil sa mga OFW. Pero parang wala nang katapusan ng pag-OFW kung makagasta ang mga asawa, mga anak. Biglang natanggal, biglang nagkaroon ng retrenchment, biglang nagkaroon ng anumang programa sa bansa niya na pinapasukan na siya ay natanggal o nakatunga nga ang lahat. Kailangan, iniisip mo lahat ng pwedeng dumating na pangangailangan at paghandaan ito. Kailangan ng tao tatabi, nagsusubi, may savings. Kailangan meron siyang investment at magandang merong insurance. Sasabihin ng iba, madaling sabihin yan pero mahirap budgetan. Mas mahirap mag-budget, mas dapat mong gawin kasi wala ka palang kapera-pera. Pag nagkasakit ka, paano? Mabuti kung matutumba ka na lang, patay ka na, libing bigla. Hindi, nagkakasakit ka pa 3 buwan, 4 na buwan, 5 taon. Paano yon? Iniisip dapat yan. And because you are prepared, you are able to eliminate or minimize fear. Kaya yung babaeng malakas ang kita at magaling mag-save, sa Proverbs 31, ang sabi, she can laugh at the days to come. Pagtatawanan lang niya ang mga problemang babayarin kasi may pambayad. Dapat pinaghahandaan yan. Isaiah 41:10, do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. May kakampi tayo, may kasama tayo, ang Diyos. Magagawa ang dapat gawin, lalo na kung ito ang gusto ng Diyos na gawin natin. Si Job, ang yaman-yaman, lahat na ng pwede mong maisip na gusto mo sa buhay, meron siya. Sa isang iglap na wala ang lahat. 3 kaibigan niya ang naglakbay ng malayo at nakiramay sa kanya. Sa Job 2:11-13, wala silang kibo ilang araw. Nandun lang sila, tumabi sila sa nakaupo na si Job. How do you cope with difficulties? Seek and receive social support. Napakahalaga sa buhay na meron kang kaibigan o mga kaibigan. Kaya ibang-iba, pag ang tao ay may problema, mabigat na suliranin, may mga mahal sa buhay na may sakit o namamatay, ibang-iba pag siya ay active sa church. Nakadamay agad ang kapatiran. May sakit pa lang siya, dinadalaw na. May makangailangan siya, merong tumutulong. At lalong-lalo na kung namamatayan siya, meron agad katuwang, meron agad karamay, merong mga taong nandun.
Pero kung a-attend lang kayo ng church, uupo kayo dyan, aalis din kayo, wala kayong kakilala, hindi kayo nakikipag-fellowship, wala kayong Bible study, wala kayong sambahay, wala kayong home group, wala kang ministry, 3 taon ka nang may sakit, wala pang dadalaw sa'yo. Bakit? Sinong may alam na may sakit ka? May pangangailangan ka, wala man lang tumutulong sa'yo dahil wala ka namang tinulungan, attend ka lang ng attend, parang sine, a-attend. Kaya ako mga kapatid, bilang pastor nyo, gusto kong involve kayo sa ministry. Minsan umiimbento pa nga tayo ng ministry. Hindi naman dahil kailangan yun, kundi para lang may masalihan yung iba. Dahil mahalaga sa church, lalo medyo may kalakihan ng kaunti ang church, meron kayong small group where you belong. Kailangan may kakilala kayo, may nakakakilala sa inyo, at kailangan ipagsiksikan nyo ang inyong sarili. Minsan, parang hindi ka welcome, akala mo lang yun. Baka yung ine-expect mo magwe-welcome sa'yo, baguhan din eh. So ipagsiksikan mong sarili mo, huwag kang maramdamin, sumali ka ng sumali. Pag meron ka mga dilubyo sa buhay, may karamay ka. Pero siyempre, pag may dilubyo yung iba, dumadamay ka rin. Iba yun. One of the advantages of church and being an active church worker is that you have a support group when you need it. Kaya mga iba, pwede po bang Ustream na lang? Pwede po bang video na lang? Pwede po bang libro na lang? Pwede bang radyo na lang? Pwede naman mafi-feed ka, nabe-bless ka. Pero kami, nabe-bless ba sa'yo? Bless na bless ka sa amin, pero nabe-bless ba kami? Dapat mutual yung relationship. Nandiyan ka rin, katuwang ka ng church, katulong ka sa mga gastusin, katulong ka sa mga proyekto, hindi tanggap ka lang ng tanggap, kain ka lang ng kain ng libre. Kahit naman sa karinderya, nagbabayad, ano? Kasali ka dapat. At pagkasali ka, may tanim ka, may ani. Gusto natin ang mga tao involved sa mga activities ng church. May mga kapalagayang loob, may mga kabarkada na siya sa loob ng church para hindi siya nag-iisa pag may problema siya. Pero nasa inyo yon. Kung ayaw niyong paabala, gusto niyo darating lang kayo, aalis, ayaw niyong paabala. Pero kung darating ang panahon na kailangan ng support, huwag kayong magdamdam na walang nagsusupport. Gusto kong merong kayong support group. Kailangan natin yon. At hindi natin alam kung kailan natin kakailanganin. Mga 2 years ago, gumawa ako ng Thursday night Bible studies. First Thursday of the month, isang group. Second Thursday, another group. Third Thursday, another group. Bagamat yung mga umattend at inimbitahan ko, mga halos lahat yun, mature na sa Lord, alam na halos dapat ang maituturo. Pero ang ginawa ko lang talaga, gusto ko sila magkakilala, magkabarka-barkadahan, magkapalagayan ng loob. Alam nyo, mahigit 1 taon ko lang hindi minimit yung mga group na yun, pero sila pa rin, nagkikita-kita, nagsasama-sama. And that's what I wanted to accomplish. To throw them into each other's arms, so that in times of difficulty, they will have friends. Ecclesiastes 4:9-10. You are better off to have a friend than to be all alone. Because then you will get more enjoyment out of what you earn. If you fall, your friend can help you up. But if you fall without having a friend nearby, you are really in trouble. Sabi, mabuti yung may kaibigan ka, may karamay ka. Kahit hindi dumating yung panahon na ikaw mangailangan, ano naman, ikaw yung lagi nakatulong, di mas malaking blessing yun. Kasi hindi ka nangailangan. But do have a friend. A companion. But if you're going to have a friend and you're going to keep friends, you better be friendly. Siyempre makikisama ka. Makikisalamuha, makikiisa. May sacrifice. When people live together, some sacrifices are done for the sake of harmony. But the advantages far outweigh the difficulties. Genesis 2:18, the Lord God said, "It is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable to him." So get and give help. How else do you cope
with life's difficulties, avoid thoughts or circumstances that cause stress. Iwasan ang mga iniisip na nagpapahirap lang ng loob. Si Jonah, inutusan ng Diyos na pumunta sa Nineveh. Ayaw niyang sumunod, sumakay siya ng barko patungo sa kabilang direksyon. Nagpabagyo ang Diyos, siniklot-siklot ng malalaking alon ng barko, na tense na ang lahat ng tao, itinapon na sa dagat lahat ng laman ng barko para gumaan ito. Anong ginagawa ni Jonah? Tulog. Tulad ng maraming asawa niyo, may problema na, tulog pa ng tulog. Jonah 1:4-5. A violent storm arose that the ship threatened to break up. All the sailors were afraid and each cried out to his own God. And they threw the cargo into the sea to lighten the ship. But Jonah had gone below deck, where he lay down and fell into a deep sleep. Hindi dapat na pag may problema, tinutulugan lang. Pero mga kapatid, may mga problemang dapat tulugan. Kasi wala ka namang magagawa kahit magpuyat ka. Kahit maglamay ka. So mabuti pa, matulog ka na lang, nakapag-ipon ka ng lakas. Baka tumalino ka pa pagkagising mo at malutas mo ang problema. Sleep through an avoidable storm. Pag hindi na maiwasan ang problema, magpakamanhid na lang muna kesa bumigay ka. Palampasin na lang ito. Tawanan, ipanalangin, tulugan. Dahil wala ka namang magagawa. Pero hindi naman laging itutulog, ha? Dahil alam niyo yung iba, nakakapagtaka naman, ang dami ng problema, tulog pa ng tulog. Kaya pa mag-relax. Palibasa, may ibang lumulutas ang problema nila, may pinagpapasahan, may ibang pumapasa ng bigat. Pero dapat yung bigat mo, dalhin mo. Yung pasanin mo, pasanin mo. Pero kung ang lahat ay baliwala, wala ka magagawa sa moment na yon, itulog mo, kapatid. Palakasin mo ang iyong sarili. Patibayin mo ang iyong katawan at isip para bukas, mas may lakas ka para solve ang problema. How else do you cope with problems? Keep fit. Stay as healthy as possible. Iba ang laban pag malusog ka. Katulad sa 1 Kings 19, 1-9, si Elijah gusto nang mamatay. Yung pala, gutom lang siya. Nung pinakain siya ng anghel, gusto na naman niyang mabuhay. Kung minsan, analyze niyo mga kapatid, sobrang tayo nade-depress, baka kulang kayo sa sustansya. Maraming mga nade-depress, Pastor, bakit po ako depressed? Ang tamang itsura mo, pagka naglalakad ka sa ulan, hindi ka na nababasa. Sobrang payat ka na kada diet. Para mabasa ka sa shower, kailangan magpatakbo-takbo ka paligid sa shower kasi ayaw kang tamaan. Sister, sobra ka ng payat. Kaya ka depressed, walang bitamina ang utak mo. Ayaw mo nang kumain ng may sustansya. Baka pag tumapat ka sa drain ng banyo, mahulog ka sa loob. Huwag kang tumayo sa tabi ng pinto, baka may bumuhat sa'yo, akala payong ka. Meron kasi, alam nyo, sobrang mag-diet. Alam nyo ba nakaka-depress yan? Pagkakulang sa vitamina ang iyong katawan, lumiliit nga ang iyong baywang, pero kasabay ding lumiliit ang iyong utak. Kaya kailangan balance. Huwag masyado. Hindi ka naman yata lalaban ng Miss Universe bukas, dadaan ka lang sa kanto, di bali na. Kesa naman, depressed ka. Di ka makatulog, puyat ka, nakakakita ka ng mga anino sa loob ng tasa ng kape. Sobrang diet kumisan. Deprivation. Hindi naman yung iba dahil lang nagda-diet. Yung iba, nane-neglect talaga nila yung nutrition. May effect yan sa ating emotion. May mga pagkaing nakakapagpatamad, may nakakapagpasaya. At sabi ng iba, may nakakapagpalungkot pa. I-research nyo. Ecclesiastes 11:10, so then, banish anxiety from your heart and cast off the troubles of your body.
Kailangan palusugin ang katawan, kumain ng tama, magpahinga ng tama, lalo't may laban. May kakaharapin kang problema, dapat malakas ang katawan. So, distress, detox. Kailangan ng tao marunong mag-relax. Cope, whatever it takes. Philippians 4:6-7 and verse 7 na lang ang babasahin natin. The peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. This happens when you pray and bring your anxieties to God. Kanina pa, pinag-uusapan na natin how we can cope. Pero mga kapatid, may isang bagay na gusto kong ipaalala sa ating lahat. Let and help people cope. Maraming coping mechanisms. Yung iba maganda, yung iba hindi masyadong maganda. Merong nakakalampas ng problema dahil tinatawanan, dahil ipinapanalangin, dahil pinaghahandaan, etc. etc. Meron naman dahil naglalaseng. Meron dahil nagda-drugs. Ang paraan nila para malampasan yung hirap na hindi nila makaya, nilalaseng ang utak nila, binabangag. Meron nagsusugal. Meron naman mall ng mall. Meron gasta ng gasta. Meron paganda ng paganda. Kung ano-ano ang ginagawa ng tao. Merong maganda, merong hindi maganda, merong neutral. Whatever it is, mga kapatid, let people cope with their problems. Don't judge the way they try to cope. Kung kaya nating magbigay ng payo, lalo't hinihingi naman ng payo natin, magpayo tayo. Pero huwag kayong judge ng mga tao, hindi nyo alam, trying to cope lang pala yun. Kumisan may mga biyanan, galit na galit sa manugang, shopping na shopping. Nasa abroad ang asawa. Yung pala, inip na inip, lungkot na lungkot, yung shopping na lang nagiging libangan niya. Again, it is not the best solution, but if it keeps you from becoming insane, if it keeps you from jumping off the building, it helps you through the night, let people cope. Galatians 6:2, carry each other's burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ. Do not judge people who are just trying to cope. Hindi natin alam ang bigat na dala ng kapwa. Madaling sabihin na, yung babaeng yan, labas ng labas, malaswa ang mga ginagawa. Madaling sabihin na itong lalaking ito napaka-irresponsable, batugan, wala nang pera, ganito pag ginagawa. Madaling sabihin na mababa na nga grade mo, binabali, wala mo pa yung mga teacher. Hindi mo alam, coping mechanism lang pala niya yon sa sobra ng frustration sa school. Hindi ko sinasabi mga kapatid na tolerate natin ang masasamang gawa ng kapwa. But do not judge people, especially when you don't know what's going on in their lives. Kumisan bihis ng bihis yung isa. Bakit ang gastos-gastos mo magbihis? Yung pala, yun lang ang pampasaya niya sa sarili niya dahil iniwan siya ng asawa. Kino-convince niya ang sarili niya na maganda pa siya. Bakit maraming mga lalaki na kung kailan nagkakaedad, doon pa ng bababae ng mga dalagita, ng mga bata. Meron kasi insecure na insecure about their manhood. Gusto nilang patunayan na attractive pa sila. Hindi lahat ng ginagawa ng tao, kaibig-ibig, maganda o katanggap-tanggap. Pero ang sinasabi ko mga kapatid, huwag tayong manghuhusga sa ginagawa ng tao pag hindi natin alam kung bakit. Baka sinisikap lang nila na huwag magpakamatay. Baka nililibang lang nila ang sarili para huwag silang mabaliw. You don't know. Do not judge, sabi ng Luke 6:37, and you will not be judged. Do not condemn, and you will not be condemned. Forgive, and you will be forgiven. Nasa salubong nyo ang isang tao, kasama nyo sa office, kasama nyo sa bahay, kasama nyo sa church, may ginagawang hindi nyo maibigan, malay nyo, the person is just trying to cope. So huwag nyo, sabi nga ng iba, walang basagan ng trip. Sa gusto niya, yung buhok niya, ganun. Doon lang siya sumaya. Malapit na siya magpakamatay, pero napasaya niya siya ng buhok niya na napapangitan kayo, huwag nyo na lang pakialaman. You don't know the storms that people go through. You have no idea. Proverbs 11:12, whoever derides their neighbor has no sense,
but the one who has understanding holds their tongue. Ang may pangunawa, ang may lalim, pinipigil ang bibig na manuligsa ng kapwa, mamintas, manghusga. Sasabihin pa, akong ako, hindi ganyan ang gagawin ko. Hindi nga ikaw siya eh. Yung problema ba niya, problema mo? Yung background ba niya, background mo? Yung mga fears ba niya, fears mo? No. So, hanapin sa kanya yung ikaw. Kung hindi ka makakatulong, huwag ka na lang magpalala ng sitwasyon. Of course, the best way to cope with problems is to live to the fullest in spite of troubles. Sabi nga ng Desiderata, despite its sham, drudgery, and broken dreams, it's still a beautiful world. So run your race. Run to win. Help other people run their races also, and run to receive your prize. At kung tayo may kaharap ng malaking problema, isipin nyo, baliwala yan compared sa naghihintay sa ating ginhawa at naghihintay sa ating saya sa piling ng Panginoon. Pagtagumpayan nyo yung mga problema pang-araw-araw, huwag kayong pabara. Hindi kailangang lutasin agad kung hindi pa pwede. Tulugan and ask God for wisdom to know when it is the right time to actively engage your troubles or when it is a good time to just simply let it pass. 2 Corinthians 4:17, these little troubles are getting us ready for an eternal glory that will make all troubles seem like nothing. So cope with God's help. Kaya mo yan, kapatid. Ama namin sa langit, kayo ang nakakaalam ng sitwasyon ng bawat isa sa amin. Kanya-kanyang dinadalang hirap, kanya-kanyang mga pagsubok, kanya-kanyang mga pangangailangan at takot. Turuan mo kami to learn from the people of the Bible. More importantly, to learn from your Son, Jesus, and to learn from you, our Father in heaven. Teach us to cope, enable us to cope, and give us a big heart to understand even the methods that we don't agree with that many people use to cope with their own sorrows, with their own problems. Magbulay-bulay tayo, mga kapatid. Think of all the troubles that you have to face and ask God for wisdom that you may cope well. And pray for people who are just trying to cope with their own troubles. Do not be judgmental. Be supportive as Jesus would like you to be. Dear Lord, continue to bless us with wisdom so we can cope and we can help others cope. Spend some time in prayer. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang Cope. Pag-ibig mo o kailanin, sukat man lumayo'y mahal pa rin. Liparin ko man ang dulong ng langit, sa piling mo pa rin magbabalik. Kahit minsa'y magkasala, bakit tinuturing pa rin danan? O Jesus, kayo nag-alay ng buhay, katwiran niyong aking tinataglan.
aking hari, Diyos na banal, ngana'y tinatanghal. Kabutihan mo sa'kin walang mali. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. Lagi naman itong isip, ngalan ko sa palad mo inukit. Walang sino mang maaring magwala. Kaligtasang ikaw ang nagtikal. O tanggapin, papuri ay tingin, nagsasabing ikaw aking hari, Diyos na banal, ngana'y tinatanghal. Kabutihan mo sa'kin walang mali. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. O tanggapin, papuri ay tingin, nagsasabing ikaw aking hari, Diyos na banal, ngana'y tinatanghal. Kabutihan mo sa'kin walang mali. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. Meron nga bang Filipino architecture? Marami tayong original na sasabihin mo Filipino na arkitektura. Yung Torogan, yung mga bahay ng mga maharlikang Maranao, yung mga bahay ng mga Ifugao, yung bahay kubo, at maging yung bahay na bato na kuminsan mali na tinatawag nating Spanish house o bahay Kastila. Sapagkat ang mga nagtira dyan ay mga Filipino, mga mayayamang Filipino, at nag-evolve lang yan mula sa bahay kubo. Kaya pati yung bahay ni Jose Rizal, makita mo, kubo yan, cube, square, formang-forma ng bahay kubo. Yun lang batalan na dating kawayan, naging bato, naging hardwood yung material, imbes kawayan. So, Filipino architecture yan. Ang siguro dapat nating itanong, bakit ang mga architecture courses in the Philippines hindi nagtuturo ng Philippine architecture? Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!